Hi guys! Itong story na 'to ay one-shot story galing sa ibang writers. And sana matulungan niyo ako sa pagpili kung sino may pinakamagandang story. Comment niya sa baba kung ano masasabi niyo sa story niya. Wait niyo na lang din yung next one-shot story. At balik na tayo sa kwento. Hi, ako si Alana Gomez. Everybody calls me Lana for short. Isa ako sa may tuturing na campus sweetheart. I have it all. The looks, the brain, and even the status. For the first 2 years, I usually land at top spot sa tuwing matatapos ang semester. Pero natapos yung streak ko na yon nang tumating si Arvin Julian Rodrigo, ang current top student ng batch ko. Kahit na kailan at kahit nasaan ay hindi ko pa nararanasan ng matalo. Except when that Arvin came and appeared out of nowhere. However, kahit na natalo ako ni Arvin at ilang beses na naungusan sa pagiging top 1 ng batch namin, hindi ko naman kaya magalit sa kanya. Paano ba naman ako magagalit sa lalaki? Para na lang itong kabuti na bigla na lang sumusulpot kapag may kailangan ako. Walang papel para sa quiz. Pinigyan ako ni Arvin ng isang buong pad kasi daw doble ang naibigay dito. Vera, pahingi naman ako ng... Arvin? Oh, doble binigay sa akin nung nagpabili ako eh. Sabay abot niya sa akin ng isang buong yellow pad paper. Ay, thank you. Papalitan ko na lang ah. Walang pamalit na t-shirt after PE? Nadala ni Arvin ang t-shirt ng kapatid nito at pinahiram sa akin. Nabitbit ko yung t-shirt ng kapatid ko eh. Gamitin mo muna. Malinis naman yan. Sabay abot sa akin ng isang plain white shirt. Sure ka? Lalaban ko na lang ng mabuti to. Pasabi naman sa kapatid mo na, thank you din. Sige lang. At umalis din to agad. Parang knight in shining armor yang si Arvin ah. Si Mary Poppins ata yan. Lahat ng kulang mo meron siya. Baliw, tsamba lang naman yun. Walang ballpen? Inabutan na lang ako nito bigla ng ballpen. Ayaw daw kasi nito nung tinta. Nawawala na naman yung ballpen ko. Dito ko lang iniwan yun eh. Sawa na akong bumili ng bago. Pakamot na lang ako sa ulo. Kasi pang-apat ko na ata yung ballpen na binili ngayong buwan. Gusto mo ng ballpen? Binili ko yan kanina. Di ko gusto yung tinta. Ha? Ayaw mo ng tinta? Maganda to. Ganito yung nawawala akong ballpen. Mas bago lang to. Sa'yo na. Yung isa na lang na ballpen gagamitin ko. Walang kasabay maglakad at gabi na. Papunta daw si Arvin sa bahay ng tita nito na on the way sa bahay ko. Di ba taga Commonwealth ka? Doon ka sasakay sa Maraita, di ba? Oo, bakit? Doon din ako papunta kasi pupunta ako sa bahay ng tita ko. Pwede mo ba kayo sabay? Sa Fairview siya nakatira eh. Ayun, sakto. Wala akong kasabay maglakad. Sabay na tayo. Walang payong? May extra si Arvin kasi daw sasabay naman ito sa kotse ng tropa niya. Ito payong oh. Ibalik mo na lang sa akin bukas. Sasabay ako kay Jake kasi magkaparehas sa mga ng pupuntahan. Tas may kotse naman yun. Ha? Wag na, nakakaya naman. Hintayin ko na lang tumila. Baka gabi na yung tumila. Sure ka na gusto mo maghantay hanggang gabi? Sabi ko nga. Kinuha ko na lang ang payong niya. Salamat dito ah. Ingat kayo ni Jake. How can you hate a man like that? Pero kahit na ganun, hindi naman kami naging super close talaga. I already had friends when he transferred and he just went with another group. Friendly competition lang talaga ang meron kami. We're not enemies. Not just friends. Just people who come across each other. Nasaan na ba kasi yung tissue? Kung kailan mo talaga kailangan, tsaka pa mawawala. Nagulat ako nang may biglang maglapag ng isang maliit na balot ng tissue sa harapan ko. Nilingon ko yun at nakita ko si Arvin. Ay, thank you. Salamat dito. If hindi mo maiiwasang magpuyat, uminom ka ng vitamins at maraming tubig. Bigla na lang nitong ipinaliwanag sa akin kung bakit nagkakaroon ng nosebleed ang isang tao. Ang haba na ng sinabi nito nang matawan naman ako. Paano naman kita matatalo niyan? Ang dami mong alam talaga.
Hindi mo naman ako kailangan talunin. Wala namang contest. Other than that, I know na parehas lang tayo ng alam. Hi, I hope. Ito lang kasi ang chance ko eh. Chance? Oo. Secret lang ah. Pero kasi 3 taon ko nang hindi nakikita ang parents ko. Minsan tinatawagan nila ako. Video call. Ganon pero gusto ko naman na makasama sila. And maybe, just maybe kapag naging valedictorian ako, uuwi sila for me. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng taong pwede kong sabihan ng ganito, si Arvin pa. He's basically a stranger to me pero ang gaan lang sa loob na sabihin sa kanya to. Sorry. Nag-unload pa ako ng emotional baggage sa'yo. Wala yun. Pwede mo naman ako sabihan. It's no big deal. Nakita kong ngumiti ito. Mas pogi naman pala to kapag ngumingiti. Ang tibid naman kasing ngumiti na ito kaya naman nakala ng lahat ay supla dito. Alam mo, ngumiti ka palagi ng ganyan. Bagay sa'yo. Hindi. Lana, una na pala ako. Galangin mo sa exam mamaya. Huli na yan, tapos graduating na talaga tayo. Good luck din, Arvin. Salamat ulit sa tissue. Iyon lang at umalis na din si Arvin na para bang nagmamadali. Gumaan talaga ang pakiramdam ko na makapaglabas ako ng sama ng loob kay Arvin. He seems like a good person. Sayang lang talaga at hindi ko ito naging ka-close. Matapos ang exams ay malaya na talaga kaming lahat. Maghihintay na lang ako sa results at magdadasal na sana enough ang makuha kong grade para naman maging valedictorian. Iniisip ko talaga na ito lang ang way para mapauwi ko ang mga magulang ko. Pero nagkakamali pala ako. Hindi ko kailangan maging the best para lang umuwi sila. Hindi lang pala talaga kaya ng oras sila na umuwi kasi nagdodoble kahit sila sa ibang bansa para makaipon ng sapat na halaga para masuportahan ng dream ko na maging doktor. At para makapag-invest din para sa isang negosyo. Para naman hindi na nila kailangan pang umalis pang muli at iwan ako. Miscommunication lang pala ang hindi ko pagkakaintindi sa kanila. My parents love me and they are proud of me. Kahit hindi ako yung template ng the best. May hinahanap po ba sila? Sorry. Halata pala kami. Hinahanap kasi namin yung anak namin. Pasaway kasi yun. Hindi na sumasagot ng phone. Nakalimutan namin kung saan kami papasok at uupo. Parents po pala kayo ng isa kong batchmate. Ano po bang pangalan niya? Para maturo ko po kung saan kayo. Alphabetically arranged po kasi kami. Ako, mabuti naman. Salamat Iha. Arvin Rodrigo yung pangalan niya. Po? Si Arvin po? Oo. Kilala mo ba siya? Opo, valedictorian po siya. Bali po, dyan po sa pangalawang pintuan kayo papasok. Tapos sa unang row po ng parents kayo upo kasi kasama po kayong aakyat sa stage. Ay naku. Salamat, Iha. Ay, wala po yan. I smile. Pero nagtaka lang ng kaunti kasi hindi kasama ng mga to yung kapatid ni Arvin. Sayang naman kung hindi buong family ang nandun para kay Arvin. Kayo lang po bang dalawa ni Tito? Nasaan po yung sister ni Arvin? Sister? Iha, nag-iisang anak namin si Arvin. Ano nga ulit pangalan mo? Para makwento ka namin sa anak namin na may mabait siyang kaklase na tinulungan kami. Lana po. Lana? Alana? Alana? Opo. Kilala po ninyo ako? Nabanggit lang ng anak namin. Tama, nakwento lang ni Arvin. Tanungin ka na lang din namin, Lana. Alin dito sa dalawang bukay ang maganda para sa'yo? Po? Parehas naman po maganda. Maganda din po kasi parehas po rin yung mga balot. Pero kung pipili lang po ako ng isa, maganda po yung kay tita. Medyo bias lang po kasi favorite ko po yung Ranunculus at Lysianthus. Sabi sa'yo, mas maganda tong sa akin eh.
Pero maganda din po yung sa inyo, Tito. Mga China roses naman po. Alam na alam mo yung mga bulaklak ha. Opo, favorite ko pong hobby ang mga flowers. Narinig ko na pinapasok ng mga graduates na wala pa sa loob. Sige po. Mauna na po ako sa loob. Congrats po ulit. Pumasok na din ako agad at pumila na. Masaya akong nilapitan at tinabihan si Arvin. Congrats sa ating valedictorian. Alam mo naman hindi siya valedictorian. Tama. Parehas kami naging valedictorian ni Arvin. Hanggang tulo ay parehas ang nakuha naming grades. Kaya naman nagdesisyon na ang school na tanghaling kaming valedictorians parehas. Noong una ay magpapaubayan na si Arvin kasi nga daw ay transfer ito pero hindi naman ako pumayag. Arvin deserves a spotlight as much as me. Kaya bakit hindi pa pwede na parehas kaming tawaging batch valedictorians? Nakita ko yung parents mo sa labas. Hindi mo daw in-explain ng maayos kung saan sila uupo. Ang kulit talaga ng dalawang yun. Ano kasi Lana, gusto... lakad na tayo. May sasabihin sana ako sa'yo mamaya. Hindi na nakapagsalita pa si Arvin kasi bigla na nagsimula ang pagmarcha ng mga graduates. Sabay silang naglakad at magkatabi sila ng upuan. Proud ako na makita ko ang mga magulang ko sa harapan katabi din ng mga magulang ni Arvin. I regret the days na hindi ko sila sinusubukang intindihin nung umalis sila para magtrabaho. Tuwang-tuwa ako nung tawagin ako paakyat ng stage at ipakilala bilang isang dalawang magna cum laude at valedictorian ng batch nila. Kasama ko ang mga magulang ko na nagsabit sa akin ng mga medal ko. Matapos ang graduation ay nilapitan kami ni Arvin kasama ang mga magulang nito. He was holding both of bouquets that his parents brought earlier. Oh, Arvin! Congrats ulit! Lana, pwede ba kita makausap? Okay lang naman. Nilingon ko ang mga magulang ko. Pa, kausapin ko lang po si Arvin. Saglit lang po tita and tito. Halata ko ang pagkabalisa ni Arvin habang naglalakad kami. Hindi rin naman kami sobrang lumayo at tumigil na din para makapag-usap. Okay ka lang, Arvin? Parang kabadong-kabado na ewan ka. Ha? Napakamot to ng ulo at inabot ng 2 bouquet sa akin. Para sa'yo yan. Ha? Akin? Bigay ito sa'yo ng parents mo, di ba? Dala nila to kanina. Sabi ko kasi sa kanila, bilhan nila ako ng bulaklak. Iniwan ko yung pambili sa kanila at pati instructions. Pero mga OA kasi yung dalawa kaya ginawa pang contest kung ano daw ang pipiliin mo. Tsaka alam nila kung sino ka. Kanina pa kami nandito at naituro na kita sa kanila. Lumabas talaga sila para abangan ka. Bigla na lang akong natawa. Hindi ko to inaasahan kay Arvin. Halatang nahihiya to sa ginawa ng magulang. Pero para sa akin, cute yun. Para saan to? Magpapaalam sana ako sa'yo. Sa akin? Mula nung una kita makilala dito, I've liked you. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Alam ko kasi na ang focus mo is pag-aaral at ayokong guluhin yun. Kaya ang ginawa ko, nag-aaral din ako para maging bagay ako para sa'yo. Pero, ilang beses mo na akong tinalo sa rankings. Kaya ba, palagi kang andyan para sa akin? Sorry. Yun lang kasi alam kong way para mapalapit sa'yo. Kaya sa tuwing may kailangan ako, wala akong papel, ballpen, kasama, makakain, tumudugo ang ilong. Andyan ka. Unknowingly, siguro, hinahanap din kita. Sana payagan mo ako manligaw. Pero mag-medicine pa tayo, di ba? Hindi naman kailangan na sagutin mo ako agad-agad and you can take your time. Gusto din kitang mas makilala. Arvin, hindi ko akalain na sweet ka pala. Natawa na naman ako pero sa totoo lang,
Kilig na kilig talaga ako sa confession na to ni Arvin. Ang lalaking laging nandyan para sa akin kahit na hindi ako nagsasabi. He's my knight in shining armor, even if he hides in a shadow. Gusto ko sana na mula ngayon, hindi lang yung nilingon-lingon lang kita. It took me 2 years to confess. Pero I can do much longer para mapakita ko sa'yo na gusto talaga kita. Kahit competitive ako? Basta, ayos lang sa'yo na habal ako palagi sa'yo. Deal. I want us to show each other the best of us. Finally, hindi na lang ako sisilip-silip sa'yo. Ayun, I can finally stand by you. 1 out of 10 guys. Ilan ma-rate nyo sa story niya? Comment niya sa baba. Thank you!